Notice to all, this program discusses issues about abusive politicians and abusive individual rich people who abuse the rights of our fellow citizens who are oppressed. This program does not intend to harm anyone. This program is fighting for the rights of our countrymen oppressed by oppressors. Epipanyo Labrador, Epipanyo Labrador, komentaristang walang inuurungan, walang kinatatakutan, nakikipaglaban para sa karapatan ng mga maralitang inaapi na mga taong mapang-abuso sa kanilang mga kapangyarihan. Epipanyo Labrador, Epipanyo Labrador, ang boses ng taong bayan. Abangan araw-araw ang kanyang pakikipaglaban sa mga politikong korap na umaabuso sa kanilang mga kapangyarihan. Epipanyo Labrador, Epipanyo Labrador, tagapagtanggol ng bayan. Magandang hapon sa inyo mga minamahal ko mga kababayan. Muli nandito na po yung lingkod, Epipanyo Labrador. Sa hapon pong ito ay pag-uusapan ho natin ito pong naging usapin dyan sa Senado tungkol ho dito sa naging kausap di umano ni Enriquez sa mismong tahanan nitong ni Morales, no? Na kung saan itong si Picoy Santiago ay nakipag-usap daw di umano dito kay Enriquez, na kung saan nasa tabi ni Enriquez itong si Morales. So yan po yung ating pag-uusapan ngayon at bibigyan ho ng reaksyon. So para ho maintindihan ng ating mga kababayan para maunawaan nila at ano ba yung ating opinion tungkol dito. So bago ang lahat mga minamahal ko mga kababayan, panoorin muna ho natin yung usapin at ihimay-himayin ho natin mga minamahal kong mga kababayan. Totoo yan. Yes, sir. Pero yung truthfulness ang sinasabi mo sa video na yan ngayon, dinay mo. Yes, sabi sir. mo lang nabubula ka. Yes, sir. Wow, kasi may video. Pero No, kung sir. walang video yan, hindi mo didinay yan. Kinakatang isip lahat ng sinasabi mo doon? Yes, sir. Kinakatang isip mo ito si... Kaya nga po humingi po ako ng tawad sa kanya eh. Kaya... Wow! O hindi naman kami grade 1 dito, mga senador kami. Ay nako, ibig mo sabihin na binubula mo lang siya para mabulak kami, para imbitahin ka dito, para makapagsalita ka ng something against kay Morales. No, mali po. Ganon. Yan ang Mali po, hindi po kayo sabi mo eh. Hindi po kayo dapat kong bulahin. Hindi ako binubula mo, siya ang binubula mo para pagbula mo sa kanya, mabubula rin kami kasi may video yun nga usapan ninyo eh. Ibig mong sabihin, ganun kakagaling iyo. Kahit na ilang bisis ka kaso mo, yung kaso mo, wag mong pasis ko lang yun. Yes, sir. I understand, Pasis sir. lang yun sa aking panerbisyon pagka-pulis. I understand. Kaya huwag mo akong bilugin dito, ha? So yun mga minamahal ko mga kababayan, nagsalita ho itong si Bato, no? Tinatanong niya itong si Picoy kung binobola ba niya ito lamang si Enriquez. Yes, sinabi po ni Picoy na sinadya niya yun dahil para po sa mga hindi nakakaalam, ito po kasing si Enriquez at si Morales, ayon ho sa ating pag-iimbestiga, ay pareho hong diehard dito kay Digongyo, no? So ibig sabihin, dahil alam ni Picoy na para makapagsalita siya sa Senado, ito ang pwede niyang gawing paraan. Bakit po ito yung ginawa niyang paraan na ganitong pamamaraan? Ayon ho sa ating pag-iimbestiga, ng mga ilang araw ho na nangyayari ho itong investigasyon dyan sa Senado, nag-message po itong si Picoy Santiago dito sa opisina ni Bato, pero parang sabihin na lang natin, parang binaliwala, parang hindi tinanggap yung kanyang panawagan na pwede ba siyang makapagsalita.
doon sa Senado para mapatunayan na ang sinasabi ni Morales ay puro mga kasinungalingan. Ngayon, naisip ho dito ni Picoy na buti pa itong si Morales na nagsasalita at gumagawa lang ng paninira, gumagawa ng kwento na kwentong barbero at gumagawa ng mga ebidensyang siya lang din naman ang may gawa nito, gumagawa ng mga kadramahan, nakakapunta sa Senado para lamang magsalita ng kasinungalingan. So ibig sabihin ho, sinadya ho ni Picoy na kausapin itong si Enriquez para ho maging daan na makapunta siya sa Senado. Bakit to? Ganito ho yan. Alam po ni Picoy na tadtad ho ng camera ang bahay ngayon ni Morales dahil nga sa binilhan siya ng mga kagamitan ni Digongyo o ng mga kalaban natin. Alam po ni Pico yun na talagang i-record yun at talagang nasa isip niya na ho yun. Yun po ay naging daan lamang niya. Total, hindi naman pinapansin, hindi naman inaano yung kanyang liham, hindi inaano yung kanyang panawagan. Kaya ang ginawa na lamang ho niya ay gumawa po siya ng isang istorya na ganon. So, sa madaling salita, yun ay strategy. Isang strategy para po makapunta siya doon sa Senado. So, para maintindihan nyo kasi dinaan na ho niya sa tamang proseso pero hindi po siya pinakinggan. Hindi po siya pinaupo, hindi siya Ngayon, sa pamamagitan ho nun, ginamit ho, kumbaga kumagat si Morales doon sa drama nitong ni Picoy. Kumagat si Morales. Kumbaga sinadya niyang magsalita doon ng para makarating lang doon sa Senado itong si Picoy. So, sa madaling salita, wala itong pinagkaiba sa salitang pag hindi ka makuha sa masantong dasalan, dadaanin kita sa etc. etc. So, parang ganoon yung dating. So, sa unang tingin, sa unang pakinig, pag tinignan mo, parang totoo na talagang yun ang totoong kasi yun nga yung kanyang pamamaraan. Pero dito ho, kung iisa-isahin ho natin, papakinggan nating mabuti, mauunawaan na ho natin kung bakit ginawa iyon ni Picoy doon kay Enrique. Na ito namang si Enrique, dahil alam ni Enrique na kinakausap siya ni Picoy patungkol nga sa kunyari ganon, di ba? So kumagat sila sa pain ni Picoy na kung saan yun ay personal ni Picoy na pamamaraan. Personal niya yun na pamamaraan para makapagsalita siya sa Senado. So, ibig sabihin mga minamahal ko mga kababayan, ito naman si Bato, gusto niyang palabasin na pati sila di ba? Pati sila ay dinadrama nilaro ni Picoy. Gusto lamang pong palabasin dito ni Picoy, hindi ang Senado ang kanyang pinakagat sa kanyang pain, kundi si Morales. Sabihin na rin natin, yes, ikaw ba to? Kasi hindi mo naman tinanggap yung paanyaya ko na pwede ba ako makapagsalita para makapagbigay ng statement. So, sabi pa ni Bato na mga senator kami. Yes, pero hindi lahat ng senator matalino katulad ni Risa Ontiveros, katulad ni Chis Escudero. Hindi katulad ng diba? So, dito sa sinabi ni Bato pa, para bang gusto niya sabihin dito kay Picoy na wala ka, malayo ka sa akin. Sa larangan ng hindi lang madiretso ni Bato, kita niyo para siyang naiika-ika magsalita. Kumbaga, hindi niya madiretso na mas sira ulo ko sa iyo, mas gago ako sa iyo, mas baliw ako sa iyo, mamamatay tao. Ito na nga kaya ko nga ginagawa to para malusutan to. Hindi lang niya masabi ng ganun. No, kaya sabi niya, yung kung ano man yung mo, pasis ko lang yan. Dinerecho lang niya, inaddress lang niya sa pagiging pulis. Pero hindi niya sinabi na wala ka sa akin. Sa pagkatao ko, malayo ka. Kung kumbaga sa salita nga, kung maro ka, mas maro ako sa iyo. Parang gano'n yung gusto niyang sabihin. Pero, gano'n pa man, nilinaw lang ho ni Picoy na kung iintindihin ho natin, sinadya niya yon. Kasi, hindi tinanggap
So no choice siya, kailangan niyang gumawa ng way para makarating siya doon sa Senado. So ibig sabihin, sa madaling salita, kung sa labanan pa sa martial art, gumawa siya ng technique, gumawa siya ng pamamaraan. Minsan kasi mga kababayan, may mga bagay na hindi natin madala sa formal na usapin. Minsan mas napapakinggan tayo kapag dinaan natin sa medyo may pagka-weirdong pamamaraan para mapakinggan tayo. So ganun ho ang tingin ko sa ginawa nito ni Picoy. So ganun pa man, pakinggan huli natin nang mas maintindihan pa natin yung mga susunod ho na mapapanood natin, nang sa ganun ay mabigyan natin ng reaction. Kabilang linya ng telepono. Recording in Nakikinig lang yan progress. Bago ka magsalita, Picoy, alam mo ba na nag-uusap kayo ni Enriquez na sa bahay siya ni Morales? No, wala sir, wala po. Hindi mo alam? Hindi ko po alam. Kaya nga po nagulat ako biglang may... Hindi mo rin alam na naka-speakerphone yung cellphone ni Enriquez? Hindi po sir. Hindi mo alam na nakikinig si Morales? Hindi po sir. So, that explains the no holds barred na pagsasalita Yes, mo. sir. Yeah. Pati patayan, binabanggit mo na eh. Yes, sir. Na papatayin si Morales, sasagasaan lang yan, hindi na yan babarilin, at maraming paraan para patayin. Am I correct? Yes sir. Yes, Kasi, sir. had you known na nakikinig si Morales, hindi mo siguro sabihin yun. Hindi sir, kung pahayaan niyo po akong sabihin muna ito sir, o sagutin ko muna yung sa inyo. Kung alam kong nakikinig po siya sir, mas marami pa po ako sasabihin. Mas ano po. Sir. mas malala pa. Yes. Mas yes. malala pa. Para believable sir. Okay, sige. Pakinggan natin yung statement mo. Go ahead. So yun mga minamahal ko mga kababayan. So tinanong ho ni Bato de la Rosa itong si Picoy kung alam ba niya kung nasa tabi ni Marquez itong si Morales habang nag-uusap sila. So sa madaling salita, sinagot agad, hindi ko po alam. Hindi ko alam na nag-uusap sila. So doon para ho malinawan ang ating mga kababayan at para mabigyan pa ho natin ito ng mas matinding reaksyon. So panoorin ho natin ito. Please, saan na yung video? Nandito po, Your Honor. Please show the video. Mr. Chair, kailan mo sinubmit kay Maharlika yun? Kailan mo binigay? Hindi po sinadmit. Okay. Bali, doon po nung in-interview po ako, nung isang gabi. Ano yung isang gabi? Nung isang gabi po, baliban dito sa Sino nauna? Yung hearing dito o yung pag-interview mo kay Maharlika? Nauna po yung hearing. Your Honor. Nauna po yung hearing. Your Honor. Nauna yung hearing. Yes, sir. Pero binigay mo, pinalabas ni Maharlika, nauna itong hearing. Dapat, inuna mo nga itong tama si Senator Boto. Dapat binigay mo muna dito sa committee to. Bakit mo binigay kay Maharlika? Your Honor, hindi ko po ibinigay. Ako po mismo yung nag-play nung video na blurred po yung identity nung tao na naandun at yung wala po akong binanggit na pangalan doon, Your Honor. Yung ito po yung nandito po yung itsura ng tao na hindi siya blurred. Yun po yun, Your Honor. Are we going to allow it to be played, Mr. Chair? Senator Jinggoy? Are we going to allow the video to be played here? Mr. Chairman. Since, Yeah, but for me, for transparency, I'm willing to see that video. Go ahead, Senator Tolentino, before you play. Just another Senator Tolentino. information. Perhaps, Mr. Chairman, moving forward in future hearings being handled by your committee and other committees handling sensitive information, the affirmation to be the oath to be subscribed to the resource person should likewise include a clause that henceforth all evidence, testimonial or documentary, should be given first to the committee investigating the matter, Mr. Chairman. So that's another amendment to your administrative procedure, Mr. Chairman. Thank you for that input, Senator Tolentino. In sport, we will do that. We will do that maybe. Kailangan natin gawin yan. Otherwise, please,
show the video. How long is that video? Gano'ng katagal yan? Kami ganito, tayo mga makita. Your Honor, meron pong isang kopya dyan, yung CCTV po dun sa dining. Yung wala, hindi po vlog yung ano, yung tao. Binablard mo pa na, sinabi mo naman yung pangalan na yan last hearing. Your Honor, yung po ano, meron po tayo mas malinaw na kopya. O yung nga. So yun mga kababayan, sa part 2 na ito, matatawa ka kasi biro mo ha. Tinanong siya ni Senator Jinggoy kung bakit pinasa niya agad kay Maharlika. Sabi niya, hindi ko po pinasa. Okay, nandun na tayo. Kusa daw niyang ipinalabas. Okay. Pero kung sa anumang posisyon, anumang mga lingwahe ang pwedeng gamitin dito, parang ganun na rin ho yun. Hindi mo nga pinasa sa kanya through pero pinakita mo naman. 'Di ba? Ganun na rin yun. So naibigay mo sa kanya yung impormasyon, naibigay mo sa kanya yung isang video na maaano niya, kumbaga masisave niya. So, ito pang nakakatawa. Sabi pa ni Bato, ito si Bato na rin mismo ang nadulas, sabi niya, bakit binablurred mo pa? Binanggit mo, bago yan yung video na yan, binanggit mo na rin naman dito yan sa committee, dito sa Senado. So, parang may something doon, 'di ba? Parang masasabi mo talaga, teka may laro. Teka may may drama ditong nangyayari. So, ayun na nga yung sinasabi natin na bakit mo pa binlard parang gustong palabasin ni Morales na doon ko lang sa Senado ipapakita ng malinaw. Ganun din yun eh. Nabanggit niya na yung pangalan eh nung ini-interview siya ni Maharlika, di ba? So, dito malapit na ho tayo at dito mapapinalize natin kung ano ba yung dapat kong maging reaksyon dito. Kung ano ba yung mga dapat na marinig ng taong bayan sa pangyayari nito. So, para malinawan ho yung ating mga kababayan, patuloy ho nating panoorin. Bakit pa binlard mo na, sinabi mo na mga pangalan nila dito noon eh. Pati yung pumunta sa bahay mo. Yung klaro, yung walang blurred. Kami ganito, tayo mga magitan. Okay? Kasi nga yung mama, ganito, pakinggan mo na kuya. Ganito kuya. Nung pumutok yan, nagkausap kami. Sabi ko kuya, matalibukot yan. Nag-aaway. Kasi nga yung mama, ganito, pakinggan mo na kuya. Ganito kuya. Nung pumutok yan, nagkausap kami. Sabi ko kuya, matalibukot yan. Nag-aaway. Mr. Chairman. Yes, go ahead, Senator Recording in may I ask progress. Mr. Morales, sino po yung kausap ni Ginoong Enriquez? Sino po yung kausap niya sa telepono? According to Mr. Enriquez, si Eric Santiago, Your Honor, alias Picoy. Dito po. Mr. Chairman, live naman nandito yung dalawa. Imbis na pinapanood natin sila doon, ayaw yung tanungin na lang sila kung ano yung pinag-usapan nila. Kasi andito naman po sila eh. Yes, but very material yung recording. Baka mamaya, ibang sabihin nila dito, iba yung napag-usapan nila dyan. So pakinggan muna natin yung pinag-usapan nila dyan bago natin sila tanungin isa-isa. Dahil baka mamaya, iba yung recorded, iba yung sasabihin nila dito ngayon. So mahuli natin kung sinungaling sila. So, yun lang sa akin. Anyway, very short clip lang naman yan eh.
Very short clip lang naman yan. Habang wala pa. Total naman, Mr. Chairman, pag iba sinabi nila bago palabas yung video, ganun pa rin naman yun. Huli pa rin eh. Okay, Habang hinihintay natin hanggang maayos yung technical lang. Yung technical Yes, go ahead. nila. Morales. So yan mga minamahal ko mga kababayan, nagkaroon ho ng problema, no? At ang inaano nga nung technical yung internet daw. So ano yun, parang lumalabas tuloy na ilang gig ba yung ano dyan, ilang gig ba yung internet nyo dyan sa Senado. Eh ang alam ko, dahil Senado yan, dapat pinakamataas na uri na ng klase na ng gig ang meron dyan, no? Para malakas yung internet. Pero di bale, so dito mga minamahal ko mga kababayan, nagsalita ho si Senator Chis Escudero na kung pwede, habang inaayos pa yung technical problem, imbestigahan na, total nandoon naman yung 3. So ang gusto ho ni Bato de la Rosa, pakinggan mo na, no? Baka daw iba yung sabihin nitong ni Morales at nung dalawa. So sabi naman ni Chis, no, parang ano, mas maganda kung magkwento muna sila para kung ano may sinabi nila at iba doon sa napanood natin, mahuhuli natin sila. So dito na ho naipit si Bato de la Rosa. Hindi pwedeng sabihin ni Bato de la Rosa na wag. So kasi iniisip din siguro ni Chis, ni Senator Chis Escudero na teka, magiging guide ito ni Morales. Magiging guide ito ng bawat isa sa kanila. So dito malalaman natin ngayon kung talagang nagsasabi sila ng totoo. So dito po mga minamahal ko mga kababayan, makikita na ho natin unti-unti, malalaman na natin kung paano at paano mahuhuli kung sinong nagsisinungaling sa kanila. So panoorin ho natin. Bakit? Sino yung nakatayo, nakausap na nandun sa tabi mo? Si Mr. Romeo Enriquez, Your Honor. Romeo Enriquez. Yes, Your Honor. Turo mo, ito? Apo, siya po. Okay. Yung kausap niya sa linya, sa kabilang linya sa cellphone. Sino? Si Mr. Eric Santiago, Your Honor. Si Picoy. So, Morales, Enriquez, inaamin mo, ikaw yon. Okay. Picoy, Santiago, ikaw yung kausap sa kabilang linya? Yes sir, pwede kong i-deny pero aaminin ko po na ako po yun. Ikaw yon. Okay, thank you. Ayun mga minamahal ko mga kababayan, sa tanungan portion ho ito na ito na kung saan may napansin po ba kayong sagot nitong ni Picoy na ang sabi niya, aaminin ko ho kahit pwede kong itanggi, di ba? So itatanggi niya. Ikitang-kita na nga doon nung bago nawala yung signal na nakikita ni Picoy yung sarili niya doon sa cellphone. So dito pa lang may mapapansin na ho tayo na para bagang teka, may laro. May laro talaga. Ha? May laro. Bakit sasabihin niya pwede niyang itanggi? Pwede niyang aaminin niya kahit pwede niyang itanggi. Paano niya matatanggi? Nakikita nga siya doon sa, 'di ba? Sa cellphone na parang sinadyang itapat mismo doon sa likuran nitong dating PIDEA agent din. Ha? Na PIDEA agent din na kasamahan din ni Morales. So dito mga minamahal ko mga kababayan, mayroon na ba kayong napapansin o nalalagay sa inyong isipan o pumapasok sa inyong isipan? So ituloy ho natin para mas maintindihan pa po natin. Pero tulad ng sinasabi ko, kaya po mabusisi ngayon yung ating sinasagawang vlog dahil po napakahusay ho nila. Napakahusay po kung parang isang larong chess na kinakailangan gamitan talaga ng sapat na oras para maigalaw mo yung kaisipan, para maintindihan mo kung anong nagiging galawan ng kalaban mo. So dito mga minamahal ko mga kababayan, para masigit na maintindihan natin, panoorin ho natin. Mr. Chair, pwede ba malaman kung ano sila? PDA agent ba rin sila o we are not familiar? Magandang your personal circumstances, please. Yes, Mr. Senator, magandang tanghali po. I am now with the Department of Justice, Office of Cybercrime.
as investigation agent, Your Honor. Before, you're with PDEA? Yes, Mr. Senator. I've been with the Philippine Drug Enforcement Agency for almost 15 years. 15 years. Okay. Okay, right now, what is your job? Are you connected still with DOJ? No, DOJ, Mr. Now? Senator. Yeah. At present? Yes, yes. What is your function in DOJ? What is your job? I am an investigation agent from the Office of Cybercrime, Your Honor. All right. Mr. Santiago? Eric Santiago, anong trabaho mo ngayon? At anong previous trabaho mo? Magandang umaga po sa inyo. Yes. Ako si Eric Santiago, dati po ako sa NAPOLCOM. Naka-assign po ako sa Inspection Monitoring Investigation Service nung araw. Na-drop from roles po ako noong May 2022. Why? Wala po akong, hindi po ako nakapasok, sir. Nagkasakit ako. Sakit ka? Yes, sir. How are you related to General Dionisio Santiago? Sir, wala po kung ano, sir. Wala. Sir. Mr. Chair, ano dating trabaho mo, Picoy? Sa ano po, sa NAPOLCOM po, Police Inspector 2 po ako. Police ka dati? Hindi po, Police Inspector 2 po, item po yun sa Inspection Monitoring Investigation Service po. Okay, so ngayon? Sir, wala na po akong trabaho, sir. Wala kang trabaho ngayon? Yes, sir. Yes, sir. Meron kang sinerch namin yung pangalan mo sa NAPOLCOM. Meron kang mga kasong robbery, extortion, at saka kidnap for ransom. Ano po itong mga kaso? Kulang pa po yun, sir. Marami pa ako naging kaso. Bakit? Talaga bang blue violator ka? At hindi dami po. mong kaso? Sa awa naman po ng Diyos, naging kaso lang sila, sir. Ha? Naging kaso lang sila, sir. Naging kaso? Yes, sir. So I am not judging you Yes, sir. through your case. Yes, sir. Kahit na kumbiktado ka, hindi pa rin kita judge. Maraming salamat, sir. But the fact remains na may kaso ka. Yes, sir. Yes, sir. So yun mga minamahal ko mga kababayan, yung tinanong ho ni Senator Jingo Estrada kung sino yung isa, no, itong si ba to? Si Enriquez. So sabi niya, siya ay nagtatrabaho ngayon sa DOJ, sa cybercrime. So at sinabi din niya 15 years din siya na nagtrabaho bilang PDEA agent. Ngayon, bumaling naman yung tanong dito kay Picoy okay, dito kay Picoy nga. At ang sabi niya, wala na siyang kaso. Wala na siyang trabaho. So nabanggit ngayon ni Bato de la Rosa na, teka, may alam ako sa iyo. Dati kang NAPOLCOM. Natayon pa nga sa kanya dito kay Picoy, dati siyang Inspector 2. So lumabas doon sa sinabi ni Bato na marami daw kaso itong si Picoy. At mismong parang dinidiin pa ni Picoy yung kanyang sarili na, teka, hindi lang huyan ang aking kaso. Marami pa po akong kaso maliban dyan. So, dito, kung matino kang tao, kung ikaw ay ano sa iyong sarili, hindi mo sasabihin yun eh. So, dito pala may nakikita na ho tayong butas na para bagang nag-usap si Bato, si Morales, na okay, ganito gawin natin. Dahil may kaso ka, marami kang kaso, ikaw ang gagamitin namin. So para lumabas na talagang may dati ka ng mga ganitong kaso. Kaya likas na rin sa'yo ang magsinungaling. Likas na rin sa'yo yung gumawa ng istorya. Likas na sa'yo yung gumawa. Kasi tingnan nyo yung birada ni Bato. So ano ka pala talaga? Sanay ka. Kasi pinagmamalaki mo pa na hindi lang yan yung kaso mo. Marami pa maliban dyan. So dito pa lang mga minamahal ko mga kababayan, gusto ko nang sabihin sa inyo. Kanina nahihirapan pa akong sabihin sa inyo na parang may drama sa pagitan ni Bato, ni Morales at ni Enriquez. At nito ni Picoy. So itong apat na ito ay para bagang may usapan sila na bubuo tayo ng isang istorya, bubuo tayo ng isang usapin na lalabas sa kaisipan ng taong bayan na talagang gumagawa ng paraan ng mga Marcos para makalusot, at itong si Picoy ang ginagamit nila na tumatakas ngayon sa katotohanan na kung saan ayun nga, gamit yung
CCTV na parang sinadya na, bakit sasadyain mo? Di ba? Kitang-kita, itinapat mismo doon sa likuran at itinapat yung cellphone doon sa camera. Di ba? So, mga kababayan ko, dito maintindihan na natin. Pero para mas lubos pa nating maintindihan ito, pakinggan ho natin kung anong sasabihin nito ni Picoy. Sa ipapakita ko sa inyo na isang usapin doon sa Senado. Dito po may sinabi po si Picoy, no? So pakinggan ho nating maigi para mamaya pagkatapos nito ay dire-diretso na ho yung ating komentaryo at yung mga posibilidad na pwede kong maipaabot sa ating mga kababayan. Nang sa ganun, makakuha kayo ng idea sa mga reaksyon na pwede kong sabihin ngayon dito sa ating programa. Pakinggan ho natin mga minamahal ko mga kababayan at panooring maigi. Magandang araw po sa inyo mga mahal naming senador. Sa mga nakaraang araw, napukaw ang atensyon ng bayan dahil sa sinasabi ng isang ex-agent Jonathan Morales na dokumento mula sa PIDEA. Nung nakaraang pong hearing, nabanggit niya na ni Ginoong Morales ang pangalan ko na Eric Santiago, na tumawag sa isang Romy Enriquez na sinasabi niya na nais ko siyang pigilan sa kanyang pagsalita tungkol sa nasabing dokumento. Sa punto pong ito, nais ko pong ipabatid sa galang-galang na Senado ang wala akong intensyon na pigilan at ang totoo ay upang patunayan lang sa bayan ang dalawang bagay. Ano po yun? Na napakadali pa lang mapunta dito. Gagawa ka lang ng isang kwento at katang-isip na kwento sa pamamagitan ng pambobola, mapupunta ka na rito. Pangalawa, na upang pabulaanan at bigyang kalinawan ang mga bagay-bagay na sinasabi ni ex-agent Morales sa pamamagitan sa pagpapakita ng mga dokumento na dala ko. Siyensya na sir, di ako sanay magsalita sa maraming tao. Panglubog lang sir eh. Please continue. Gusto ko rin gamitin ang oportunidad na ito upang humingi ng taus-pusong paumanhin sa mga taong walang kinalaman sa aking plano, ngunit alam kong grabing naapektuhan dahil sa paggamit ng kanilang mga pangalan. Unang-una po, kay paring Romy, pare, pasensya na, nasama ka rito. Pero I have to do this eh. At pangalawa po, sa pangalan ni Ginoong James Kumar, kung asan man po siya, pasensya na po. Sa nasabi ko po na dokumento, ipakikita ko pang magbigay dagdag linaw sa sinasabi ni ex-agent Morales. Nandito po yon. May hawak po akong dokumento na gusto ko lang ipakita talaga. Ito po yung rason kung ba't pinasakay ko sila sa usapan. Para makapunta lang po ako rito at may presenta mga dokumento sana na magbibigay linaw sa mga sinasabi ni Agent Morales. Ano yung sabi mo, pinasakay? Yes sir, pinasakay. Parang dalawang ang gusto kong patunayan sir eh. Magkwento ka lang, makakarating ka na rito. Kwentong barbershop sir. Kwentong barbero lang. Katang isip. Makakarating ka na. Andito po ngayon, napatunayan ko ngayon yun. Napatunayan mo ngayon? Yes sir, nandito po ako. Kasi so you mean to say, itong committee na ito ay pwede pala mag-imbestiga ng katang-isip lang? Ako po, ang sinasabi ko, yung akin po, hindi po kayo. Kayo po ay tunay. Alam ko po ang inyong layunin. Ako po ay para sa akin, gusto ko lang pong makarating dito upang magbigay linaw lang po, magdagdag linaw dahil sa mga dala. We are not interested of your dagdag linaw. We are interested on what happened, what transpired in that recording. Kaya yun ang explain mo. Huwag ka na maghanap pa ng ibang dagdag linaw. Please explain your side as far as that video is concerned. Yun po ay katang-isip ko lang. Pasensya na po kayo. Kaya po humingi po ako ng tawad nga po kay paring Romy at saka kay... Katang-isip na... Kasi actually sir, hindi naman para hindi naman para sa lahat yun eh. Sa amin lang sana yun. Pero dahil po na napunta po ako dito, dahil nga po sa isang salita niya na... Sandali, katang-isip lahat ng sinasabi mo doon? Yes sir. Kinakatang-isip mo ito si... Kaya nga po humingi po ako ng tawad sa kanya eh. Wow! Hindi naman kami grade 1 dito, mga senador kami.
Ay nako, ibig mong sabihin na binubula mo lang siya para mabula kami, para imbitahin ka dito, para makapagsalita ka ng something against kay Morales. No, mali po. Ganon. Yan ang mali po, hindi po kayo hindi po kayo dapat kong bulahin. Hindi ako binubula mo, siya ang binubula mo para pagbula mo sa kanya, mabubula rin kami kasi may video yun nga usapan ninyo eh. Ibig mong sabihin, ganun kakagaling iyo. Kahit na ilang bisis ka kaso mo, yung kaso mo, wag mong pasis ko lang yun. Yes, sir. I understand, pasis sir. lang yun sa aking panerbisyon pagka-pulis. I understand. Kaya huwag mo akong bilugin dito, ha? Yes, sir. Kung siga ka, kung maro ka sa labas, kung nabubula mo yung ibang tao, not me. Yeah. Not me. Kasabot ko, sir. Ha? Sabot ko, sir. Anong Bisaya mo ka? Taga saan ka? Taga Davao ako, mama, sir. Ibig sabihin, po maro, taga Davao. Dili tao, sir. Ay. Now, please, continue. Explain your side, yung nangyayari sa usapan na yun. Sige, I will give you the floor. Huwag kang lumihis sa ibang topic. Yun lang muna. Stick to that video. Yung lahat na sinasabi mo doon, bigyan mo ng context, bigyan mo ng explanation, bakit mo nasabi yung mga bagay na yun. Please. So yan mga minamahal ko mga kababayan, dito makikita na ho natin na talagang may laro nga. At ito ay, tingnan nyo ha, sinasabi ho nitong ni Santiago o ni Picoy na yun ay kumbaga binola-bola lang niya itong si Enrique, no? Binola-bola. So nag-react ngayon si Bato, sabi niya binola mo si Enrique para mabola kami. So gusto mong sabihin yung Senado kaya lang bulahin. So dito po gustong sabihin ni Picoy na kaya niya ginawa yun dahil gusto niyang patunayan unang-una na dyan sa Senado pwede kang makarating basta gumagawa ka lang ng mga istorya na hindi maganda, hindi mabuti. So ito yung kumbaga parang may nangyayari hong laro talaga. So ngayon sumabat ngayon itong si Bato de la Rosa. So sabi niya, gusto mo bang sabihin na nabobola kami, mga senator kami, matatali, parang gusto niya sabihin matatalino kami. Yes, matatalino ang mga senator katulad ni Senator Trillanes, Chis Escudero at iba pa, pero hindi kasama dyan si Bato. Hindi kasama dyan si Bongo, hindi kasama dyan si Robin Padilla. Parang pag sinabi kasi, parang gusto sabihin ni Bato de la Rosa, mga matatalino kami. Parang sinabi mong matalino si Robin Padilla. Diba? Parang sinabi mong matalino ka. No. Dito pa lang sa nangyayaring investigasyon na to, huli na. Nakikita na. So, nung tinanong ni Bato, taga saan ka ba? Bakit may accent ka na parang Bisaya? Taga Davao. So, gustong palabasin naman ni Bato dito. Porket ba mga taga Davao yung nagsasalita? Porket ba taga Davao kami? Sinungaling na kami. So, sa bawat nangyayari, may depensa. Kunyari natatalo. Pero, ang ending niyan, ipapanalo nila yan. So, ganun yung nagiging laro, mga minamahal ko, mga kababayan. So, ngayon, pangalawa, sinabi din nito ni Picoy na isa din sa dahilan kaya gusto kong magsalita dito para patunayan sa inyo yung mga daladala kong mga ebidensya. Ngayon, pinipigilan ngayon ito ni Bato. So sa side naman na ito, parang may pumapasok sa isip ko na, teka, kung talagang hindi kasabwat itong si Picoy, dapat pumayag ang mga senator katulad ni Chis Escudero at ni Erap ni Estrada na nandoon. Dapat hingi nila kay Bato na, teka, bakit pag si Morales ang nagsasalita, go ka ng go, sige ka na sige, lagi mo sinasabi you have the floor, bakit pagdating dito kay parang ayaw mong may ilabas siya, di ba? Lalo na yung sinabi niyang dahil sa kadahilanan na mayroon po akong mga papeles na gustong sabi niya hindi kami interested yan. Ba't sinasabi mong kami? Nagsalita na ba si Jinggoy? Nagsalita na ba si Chis? Hindi pa naman, di ba? Hindi pa naman nagsasalita yung ibang senator. Ikaw lang may sabi na hindi kami interesado sa gusto mong ipakitang ebidensya. Usapin nga yan Usapin yan ng isang usapin na kung saan naglalabasan ng ebidensya, katotohanan, mga patunay. So, kung ka Morales, tinatanggap mo yung kanyang mga istorya na barbero yung style, bakit hindi mo ngayon
pakinggan at hindi bigyan ng pagkakataon. Binigyan mo nga siya ng pagkakataon, hindi para ilantad yung mga ebidensya na dala niya, kundi para lang doon sa nakita doon sa video. Diba? Unfair yun, mga minamahal ko mga kababayan. So, dito, makikita ho natin yung mga susunod na nangyari. Panoorin ho natin. Yung kung totoo po, ako po nandito, ang purpose ko po is magsabi ng totoo. Yun nga, sabihin mong totoo, bakit ka tumawag kay Marquez at mga sinasabi mong patatahimikin siya, huwag na magsalita, at may binanggit ka ba nung pangalan na Lam? Ano yung Lam? Ayun mga minamahal ko mga kababayan, gusto ni Bato na mag-focus doon sa mga sinasabi ngayon ni Picoy. No, bakit naman kasi ito pa yung naging pangalan niya? Sa dami-dami ng pangalan, Picoy, para malapit-lapit sa ano natin no? Pero ganoon pa man, dito mga minamahal ko mga kababayan, dito paprangkahin ko na kayo. Ayon ho sa aking nakalap na impormasyon, itong tatlong ito, itong si Morales, itong si Enriquez, at maging itong si Picoy, ay magkakasama, magkakasabwat, magkakakilala. So, dito ho, ang rules ho dito ni Morales, magsalita ho ng kasinungalingan na dapat ay masang-ayunan ng Senado. Dito naman, pagdating naman kay Picoy, meron siya ditong mga salitang gagawin, mamaliin para lumabas na tama si Morales. Nakukuha na ho ninyo. So dito mga minamahal ko mga kababayan, may nangyayari hong laro, no? May nangyayari hong laro. So dito mga minamahal ko mga dahil desperado na nga itong si Bato na sa lalong madaling panahon habang wala pa yung ICC ay makuha na nga yung kapangyarihan sa administrasyon ng Marcos. Kailangan gumawa sila ng iba't ibang pamamaraan. So dito ang roles nito ni Picoy, gumawa ng isang istorya dahil tapos na nga siyang gumawa ng natapos niya na yung gawin yung entrada ng kanyang trabaho. So dito sa Senado, meron siyang mga sasabihin dito na papabor lahat, mamaliin niya, sasadyain niyang mamaliin ang lahat para ho lumabas na makatotohanan na sinasabi dito ni Morales. Dahil nga itong si Morales ay naiipit na ho ni Jinggoy. So dito mga minamahal ko mga kababayan, sa tansya ko ho, sa aking opinion, sa aking naobserbahan, may laro ho na nangyayari. So doon po sa mga kababayan natin, kung ano po yung komento, pwede po kayong mag-message sa akin, sa mga gustong tumawag, ipaabot niyo po, pwede niyo pong ipaabot yung inyong mga komento. So yun lamang po ang ating mapag-uusapan sa ngayon. So muli po, tulad na sinasabi ng lingkod, mabuhay po ang ating inang bayan, mabuhay po nagmamahal sa ating inang bayan. Maraming salamat po.